At nga mga kababayan, ang siyang gustong maging prosecution team para maglitis sa Vice President na si Sara Duterte sa ikinasang impeachment trial sa Senado ay mukhang tila mababalik kulungan pa di umano. Kapapasok lang na balita, ayon sa isang batikang abogado na si Salvador Panelo, ay pinawalang bisa ng Court of Appeals ang pag-absuelto kay Leila de Lima, kaya mukhang malabong makasama ito sa prosecution team laban sa Vice President na si Sara Duterte sa ikinasang impeachment trial na ikinasa ngayon sa mataas na kapunungan. Pahayag pa ni Attorney Salvador Panelo, ipinadala raw ni Medal Dia at iba pa ang desisyon sa Court of Appeals at pinawalang bisa na ang pagkaabsuelto ni Leila de Lima sa kanyang kaso dahil ayon nga raw sa nasabing hukuman, hindi raw nasunod ang rules on evidence, hindi nga raw nila inaprubahan. Kaya nga raw itong mga nagsinungaling ay mga tinakot raw, kaya ang desisyon ng Court of Appeals ay null and void of acquittal, ibalik sa hukuman at ituloy ang paglilitis. Ayon pa sa kumpirmadong balita na post online ni Salvador Panelo sa kanyang official Facebook account found in the Court of Appeals website, in a decision dated April 30, 2025, the 8th Division of the Court Appeals declared null and void the decision dated May 12, 2023 and order dated July 6, 2023 of the Regional Trial Court of Muntinlupa City, RTC Muntinlupa, acquitting Leila M. de Lima of violation of Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 for being issued with grave abuse of discretion. The case is remanded to RTC Muntinlupa to decide the case in accordance with the rules stated in the decision. For these reasons, the petition for certiorari is hereby granted. The decision dated 12 May 2023 and the order dated 6 July 2023 issued by Regional Trial Court Branch 204 Muntinlupa City in criminal case number 17165 are declared null and void. We remand the case to the Regional Trial Court Branch 204 Muntinlupa City for it to decide the case in accordance with the rules stated in this decision. So ordered. Unquote. Ayon pa sa dagdag balita online, just in, Court of Appeals binaliktad ang pag-absuelto sa isang drug case ni former Senador Leila de Lima. Ni-reserve ng Court of Appeals CA 8th Division ang acquittal ni dating Senadora Leila de Lima sa isa sa mga drug case nito. Pinagbigyan ng CA ang hiling na petisyon for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General. Ng tinapay ito. Yung impeachment ni Duterte, ayan na. Oh, si Leila de Lima daw at saka si Chel Jokno ay kumpirmadong kasali sa impeachment prosecutors ng Kamara. Putang ina, dito ka matatawa. Hindi ka matatawa ka dito. Alam niyo kung bakit? Matatawa ka dito kasi itong dalawang kupal na to, si Jokno at saka si de Lima, sila daw yung oposisyon. Sila daw ang totoong oposisyon. Hindi totoong oposisyon yung mga Duterte. Parehas na naman mga magnanakaw yan. Ang oposisyon kami. Putang ina, saan ka makakita ng oposisyon? Nakakampi na ng administrasyon. Abay gago. Abay pambihirang katangahan. Talaga ng mga dilawan tae, Diyos ko po. At saka, Diyos ko naman, sa tingin nyo ba kakabahan tayo na si de Lima at si Jokno masali sa impeachment trial ni Inday? Ano, kakabahan na kami? Putang ina niyan. Unang-una sa lahat, itong kupal na si Romualdez, kakapanalo lang nila, tangina impeachment na kagad ang iniintindi nila. Pukin ang ina nyo, bakit hindi kayo magtrabaho muna? Isipin nyo muna, paano kayo makakatulong sa tao? Tang ina nyo, tinapos nyo, yung unang termino nyo, ginawa ninyo para sa impeachment ni VP Sara. Itong pangalawang termino nyo, impeachment pa rin. Anak ng tinapay, nasa Senado na yan. Pabayaan nyo na yan. Gumawa na kayo ng batas para sa Pilipinas. Ina nyo, hanggang ngayon, puros pa rin kayo politika. Yan ang first order of business nyo, impeachment ni VP Sara. Okay lang yung Senado dahil nasa kanila talaga yan. Oo, pero putya naman Congress, magtrabaho naman kayo, sir. At saka, kakabahan ba tayo? Kakabahan na ba kami? Nandiyan dyan si de Lima at si Jokno. Nilampaso nga ni Pangulong Duterte yan doon sa Senado. Nandiyan dyan yung dalawang kupal na yan, si Jokno at saka si de Lima doon sa hearing ng war on drugs sa Senado. O hindi ba? Nanalo ba sila kay Pangulong Duterte? Nagkampi-kampi pa sila nagkampi-kampi pa sila nila Trillanes. Hindi sila nanalo kay Duterte.
Si Duterte nasa ICC na, so nanalo. Tanga. Ang nagpadala sa sa ICC kay Duterte, si Bongbong, hindi si De Lima tsaka si Echel Jokno. Tumigil nga kayo. Tanga lang si Bongbong kaya nandoon si Pangulong Duterte nagpabudol sa mga komunista. Pero wala kayong ambag. Diyan nga sa Senado, ginawa kayong tanga ni Pangulong Duterte. Tanda-tanda na nun. Ito pa kaya si Inday Sara with her pool of lawyers. Nagkataon, wala si Pangulong Duterte. Dapat si Pangulong Duterte isa sa mga legal counsel ni Inday. Kung nandiyo dyan, di sana, nilampaso na naman kayo. But anyways, pakinggan natin tong balitang to. Diskusyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, sina Laila de Lima at si Chel Diokno. Mismong si Speaker Martin Romualdez daw ang tumawag kay de Lima para imbitahan sa panel. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Bigo sa eleksyon ang 2 sa 11 House prosecutors ng panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nag-umpisa nang ialok ng Kamara ang mga bakanteng posisyon sa ibang kongresista. Isa na rito ang dating senador na si incoming mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Ayon kay de Lima, tumawag mismo sa kanya si House Speaker Martin Romualdez para i-offer. Kadiri ka de Lima. Putang ina niyan. Alam mo for a fact na politika ng mga Marcos etong impeachment na to. Tapos naging naging kasapakat ka nila. Kadiri. Asan yung paninindigan ninyo sa mga human rights victims ng mga Marcos nung panahon ng martial law? Never again. Never.